Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Luningning na may mali sa kanyang mundo nang hindi na niya binibilang ang mga araw gamit ang kalendaryo, kundi ayon sa tunog ng truck ni Pash, ang kanyang asawa. Dumadating ito, nag-iiwan ng mga marka ng mabibigat na bota sa sahig ng kanilang bahay sa gilid ng bayan ng San Pablo, Laguna, at pagkatapos ay muli itong umaalis para sa kanyang biyahe. Naiwan si Luningning kasama ang katahimikan at isang di nakikitang lungkot na kumakalat sa bawat sulok, lalo na sa kusina. San Pablo ay isang maliit na bayan na kilala sa mga lawa at sa simoy ng hangin na maihalimuyak ng sariwang bunga ng kalamansi tuwing tag-init. Dito lumaki si Luningning, sanay sa katahimikan, pero hindi sa ganitong klaseng pag-iisa, ang klase ng kawalan na parang malagkit at mabigat na nagpapabigat sa dibdib. Naging kakaiba ang kanyang pakiramdam, parang nakikipag-usap siya sa mga tasa. Kahit ang mga ito ay tahimik lamang para lang marinig ang kahit maliit na tugon. Naiinis siya sa kanyang telepono, hindi ito makapagbigay ng init na kanyang hinahanap. Kailangan niya ng buhay, ng tunay na presensya. Si Pash ay isang truck driver na nagtatrabaho ng 2 linggo ng tuloy-tuloy, pagkatapos ay bumabalik ng ilang araw upang makapagpahinga, halos agad na natutulog pagkaraan ng hapunan. Si Luningning naman ay nagdadala ng pagkain sa kanyang asawa sa kama, pinapakinis ang mga kamiseta niya, at sinisikap maging isang maaliwalas na kanlungan, subalit pakiramdam niya ay anino lamang siya. Para siyang basang tuwalya na nakabitin sa kanya, humahabol sa bawat haplos at tingin. Isang araw, nabanggit ni Pash, "Luning, baka pwede natin tawagin si Dimas para dito muna, para hindi ka masyadong malungkot habang wala ako sa biyahe." Si Dimas, ang nakababatang kapatid ni Pash, ay isang estudyante sa isang agrikultural na kolehiyo sa bayan ng Liliw, Laguna. Isang binatang may simpleng mukha pero may mga matang puno ng buhay. Dumating siya isang umaga, amoy mint at damo, may dalang kahon ng mga halaman para sa kanilang taniman. Dimas ay mabilis kumilos, inaayos ang bakod, ang gripo sa kusina, pati na ang bintana sa silid ni Luningning. At sa kanyang pag-aayos, may unti-unting pag-ayos din na nangyayari sa puso ni Luningning. Isang mainit na linggo ng hapon, habang si Dimas ay nakayuko sa kanilang taniman. Pawis na bumabalot sa kanyang likod at ang kanyang simpleng puting t-shirt ay dumikit sa balat. Nakita ni Luningning si Dimas na tila isang mandirigma ng bukid, bawat kalamnan ay malinaw na nakikita sa ilalim ng basang tela. Siya ay lumabas na may dalang malamig na limonada, nakasuot ng manipis na robe na bahagyang nagpapakita ng kanyang mga balikat at may mga sandalyas na may strap na naglalakad ng dahan-dahan papunta sa pintuan, tabang. Umiti si Dimas, tinitigan siya na parang siya lang ang tao sa buong mundo sa init ng araw, hindi siya sumagot. Nakatayo lang siya dooy at naunawaan ni Dimas ang kanyang nararamdaman. Mula noon, unti-unting nagbago ang bahay nila. Nagkaroon sila ng mga pag-uusap tungkol sa mga libro, sa kanilang pagkabata, at sa amoy ng dayami pagkatapos ng ulan. Nakikinig si Dimas ng seryoso, hindi lang basta tumatango, nakalimutan ni Luningning kung ano ang pakiramdam ng tunay na mapakinggan. Isang gabi, habang may bagyong dumaan, nawalan ng kuryente kaya nagpasindi siya ng mga kandila. Nagkape sila sa kusina habang pinapaliwanag ni Dimas kung paano maglaro ng pusoy gamit ang mga baraha. Hindi niya tinitingnan ang mga baraha kundi ang mga kamay ni Dimas, malalakas, medyo magaspang, ngunit maingat at maayos ang mga daliri, nang magdikit ang kanilang mga tuhod nang hindi sinasadya, hindi siya umatras. Ngumiti si Dimas at sinabi, "Ayos lang yan." Iniwan ni Luningning ang kanyang paa malapit sa kanya, ramdam ang pag-alog ng puso sa bawat simpleng galaw. Hindi sila nag-usap, ang tanging narinig ay ang pagputok ng kandila at ang patak ng ulan sa bintana. Dahan-dahan, ang kanyang kamay ay kumapit sa kamay ni Dimas. Hindi siya hinarangan. Sa halip, tila bumilis ang hininga ni Dimas. Ramdam ni Luningning ang init sa ilalim ng kanyang palad, ang pagtigas ng mga daliri ni Dimas, bawat sandali ay dumaan ng mabagal na parang walang katapusang oras. Ito ay mas malalim pa sa isang halik, ngunit hindi sila nagsalita. Kinabukasan, nagsuot si Luningning ng isang magaan na damit na may bulaklak na disenyo at sinturon na gawa sa tela, sinamahan ng puting sandalyas. Hindi para kay Dimas, kundi para sa sarili niya. Pakiramdam niya ay buhay siya muli. Kahit ang kape na niluto niya ay may kakaibang amoy, biglang tumunog ang telepono. "Luning, ayos ka lang ba?" Mahigpit ang boses ni Pash, "Babalik ako sa Biyernes." "Kailangan nating mag-usap," anya, nasa speakerphone. Tumigil si Dimas sa harap ng ref, hawak ang isang garapon ng pulot.
Ang mga strap ng damit ni Luningning ay bahagyang bumagsak mula sa kanyang balikat, at alam niyang tinititigan siya ni Dimas. Ngayon, ano na? Mahina niyang bulong, huminga siya ng malalim, hahanapin natin kung paano mabubuhay muli. Ang mahalaga, huwag na tayong bumalik sa lugar na wala na tayo, napalambot ang mga mata ni Dimas. Pareho nilang alam na nagsimula ang isang bagong yugto, ngunit hindi nila alam kung ano ang magiging kapalit nito. Sa gabi na iyon, anumang tensyon na dati nakatago sa likod ng mga kandila at baraha ay hindi na maitago pa. Naging bahagi na si Dimas ng kanilang tahanan, hindi lang bilang isang bisita, at doon nagsimula ang pagbabago. Lumipas ang mga araw, at unti-unting nag-iba ang bawat sulok ng bahay ni Luningning sa San Pablo. Hindi na siya nag-iisa sa hapagkainan. Sa paligid ng lumang kahoy na mesa na may mga gasgas at pila sa pintura, nag-uusap sila ni Dimas ng masinsinan. Nakasuot si Luningning ng simpleng puting blusa, na may mga bordang bulaklak sa manggas, nakaakibat ng manipis na ginto niyang kwintas na minana pa niya sa lola. Ang kanyang maigsing palda ay bahagyang sumasabay sa bawat galaw, at ang puting tsinelas na may strap ay tila nagpapahiwatig ng kanyang bagong sigla. Si Dimas naman ay nakasuot ng plain na asul na polo at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, ngunit ang mga matang maitim ay nakatingin ng may init sa kanya. Sa bawat higop ng kape na may halong gatas at asukal, napapansin ni Luningning ang paraan ng pagkain ni Dimas. Madalas siyang kumain ng malakas, tila ba binubusog ang sarili ng enerhiya ng kabataan. Sa bawat ngiti niya, may halong kabataan at tapang na bumabalot sa buong paligid. Madalas nilang pinagsasaluhan ang almusal. Siya ang nagluluto ng oatmeal na may caramelized na mansanas at isang kurot ng kanela, na sinabing ni Dimas ay nagpapaalala sa kanya ng mga araw ng pagkabata sa probinsya. Masaya si Luningning na makita siyang nasisiyahan sa simpleng pagkain, at mas lalo niyang mahal ang mga sandaling iyon. Sa mga gabi, si Dimas ay nakaupo sa lumang sofa na may pahid ng alikabok, na nakasuot ng maluwag na t-shirt at jogging pants. Hindi maalis sa kanyang mukha ang pagpapahalaga sa mga kwento ni Luningning, mga kwento tungkol sa kapitbahay na laging nagrereklamo sa ingay, o sa mga alaala niya sa eskwela. Minsan, habang nakikinig, si Luningning ay napapansin na ang kanyang mga mata ay napupuno ng mga pangarap at lihim na pagnanasa. Hindi niya maiwasang isipin si Dimas bago matulog. Isang gabi, habang inaayos ang silid ni Pash, dahan-dahan niyang inipon ang mga gamit nito, mga lumang papel, kalendaryo, at mga folder na may mga ruta ng biyahe. Ngunit nang maamoy niya ang pabango ni Pash, na dati nagpaparamdam ng kilig, ngayon ay naging matapang at tila ba may kakaibang pait, na pag-isip-isip niya na hindi na niya hinihintay ang pagbabalik ni Pash. Madalas na tinutulungan siya ni Dimas sa mga gawaing bahay. Isang araw, magkasama nilang pinalitan ang kortina sa kwarto. Nakatayo si Dimas sa hagdang bakal, abala sa pag-aayos ng kortina, habang si Luningning ay mahigpit siyang hinahawakan sa baywang para hindi siya mahulog. Ang puting t-shirt ni Dimas ay bahagyang nakataas, na naglalantad ng kanyang makinis at mainit-init na balat na may kaunting balahibo. Napabagal ang tibok ng puso ni Luningning, napalingon si Dimas sa kanya, napansin ang kanyang nakatitig, at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Ayos lang ba? Tanong niya, tumango si Luningning, ngunit hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng puso. Sa kusina, kumuha siya ng malamig na inumin mula sa freezer, isang prutas na may tamis at asim na tila nagpapalamig sa kanyang mga iniinit na palad. Ngunit kahit gaano pa ito kalamig, hindi nito napawi ang init na unti-unting nananalasa sa kanilang pagitan. Hindi sila naglalapit ng kusa, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay parang nagluluto ng sabaw, makapal, masigla, at puno ng mga hindi maipaliwanag na damdamin. Minsan, nagsusuot si Luningning ng manipis na robe na parabang sinasadyang ipakita ang kanyang mga balikat, habang si Dimas naman ay lalabas ng banyo na nakahawak lang ng tuwalya sa katawan, na tila sinasadyang ipakita ang kanyang katawan. Isang gabi, nagsuot si Luningning ng lumang damit na may mahahabang mga buttons, gawa sa malambot at kulay abo na tela. Sa ilalim nito, suot niya ang manipis na undergarment na halos hindi maramdaman, na halos naglalarawan ng kanyang balat na kailambot at kaihaplos. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na bun, habang ang ilang hibla ay malayang bumagsak sa gilid ng kanyang mukha. Lumapit siya sa salamin at parabang unang beses sa mahabang panahon, mumiti siya ng tapat sa kanyang refleksyon. Sa kanyang mga mata, wala na ang lungkot, puno ito ng pagkamausisa. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Dimas sa sala, nakasuot ng simpleng puting polo na may amoy ng kahoy, hawak ang isang libro.
Hindi niya nabasa ang pamagat, ngunit nang tumingin si Dimas sa kanya, napatingin siya sa kanyang katawan at nanatiling nakatitig, handa na ba ang hapunan? Tanong ni Dimas na may bahagyang pag-ungol sa tinig, gutom ka ba? Sagot ni Luningning, tumango siya, ngunit hindi sila sumunod sa kusina. Dahan-dahan niyang nilagpasan si Dimas, at ang kamay nito ay bahagyang humawak sa kanyang likod. Dumaloy ang init mula sa haplos na iyon, na parang kidlat na dumaan sa kanyang katawan. Huminto siya, lumingon at tumingin ng diretso sa mga mata ni Dimas. Huminto rin siya, walang salita, tanging mas mabilis na hininga lang ang pumuno sa katahimikan. Pagkatapos, mahigpit siyang hinawakan ni Dimas sa kamay, na tila natatakot na baka umatras siya, at dinala siya pataas sa hagdan. Ngunit sa gabing iyon walang nangyari. Naghilata lang sila sa kama ni Luningning. Si Dimas ay nakasuot ng t-shirt, at si Luningning ay nakasuot ng nightgown na may mga bordang pangkwelyo. Hindi nagdikit ang kanilang mga katawan, ngunit ang kanilang hininga ay nagtagpo. Gusto mo ba na manatili ako? Tanong ni Dimas, narito ka na, mahina niyang sagot, sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang hardin, hindi tulad ng dati. May mga ubas na nakatanim at mga duyan na dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Nakaputi siyang nakatayo sa damuhan, at may isang kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Nagising siya nang maramdaman ang kamay ni Dimas na nakahawak sa kanyang braso, muling nagbigay ng katiwasayan. Nag-iba ang lahat pagkatapos ng gabi na iyon. Ang pagpasok ng bagong buhay ay hindi na silayan sa mga salita, kundi sa mga tahimik na sandali ng pagkakaintindihan, ngunit hindi pa rin mawawala ang anino ng nakaraan. At sa likod ng mga ngiti ni Dimas, may isang lihim na nagkukubli. Isang lihim na magpapabago sa lahat sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nahubog ang bagong buhay ni Luningning at Dimas sa lumang bahay sa San Pablo. Ang bawat araw ay puno ng maliliit na sandali, mula sa pagtawa habang nagluluto, hanggang sa mga hapon na magkasamang naglilinis ng bakuran. Ngunit sa kabila ng mga ito, may bumabagabag sa puso ni Luningning, isang lihim na hindi niya kayang itago. Isang araw, habang naglalakad sila sa palengke ng bayan, nakasuot si Luningning ng mahabang puting blusa na may borda sa gilid, at payat na maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak sa balikat, at ang kanyang mga sandalyas ay may makulay na strap na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging malaya. Si Dimas naman ay nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at maong shorts, hawak ang basket ng mga gulay, habang naglalakad, palihim silang nagtatagpo ng mga tingin, at sa bawat pagkakataon na magkadikit ang kanilang mga kamay, may init na dumadaloy na hindi maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng init na iyon, naroon ang tensyong dala ng hindi pa nare-resolbang mga usapin. Pagdating sa bahay, napansin ni Luningning na may kakaibang ngiti si Dimas, tila may gustong sabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Pash ang lumabas sa screen, isang paalala ng nakaraan na hindi niya kayang baliwalain. Luning, kailangan nating mag-usap, ang boses ni Pash mula sa kabilang linya, seryoso, pumikit si Luningning. Hawak ang telepono ng mahigpit. Alam niyang darating ang sandaling ito, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Pagkatapos ng tawag, tumahimik si Luningning. Nilisan niya ang kusina, naglakad papunta sa silid, at doon niya nakita si Dimas, nakaupo sa tabi ng bintana, nagmumuni-muni. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nakasuot ng manipis na itim na damit na bahagyang nagpapakita ng kanyang mga balikat at may mahabang hiwa sa gilid na nagbibigay ng di gaanong halatang pang-akit. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na may mga bulaklak. Dimas, bulong niya, may darating na unos, tumingin si Dimas, ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa at pag-aalala. Anong gagawin natin? Tanong niya, umiti si Luningning, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero hindi na natin pwedeng baliwalain. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa sala, ang mga kandila ay naglalakbay sa hangin, nag-iiwan ng mga anino sa mga pader. Naglalaro sila ng mga baraha, ngunit ang dating saya ay napalitan ng bigat ng mga hindi nasabi. Biglang tumunog ang pintuan. Si Pash ang nasa labas, basang-basa dahil sa ulan. Hawak ang isang maliit na bag, nakatingin siya sa loob ng bahay na parabang nagdadalawang isip kung tatawag o aalisin na lang. Nagtagpo ang mga mata nila, tatlong taong nabalot ng mga lihim at damdamin. Nandito na ako, mahina ang boses ni Pash. At kailangan nating pag-usapan ang lahat. Tahimik silang nanatili habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila ba sinasabi na ang bawat patak ay may dalang pagbabago. At dito nagtatapos ang gabing iyon, sa pagitan ng tatlong puso,
isang lumang bahay, at isang lihim na nakatago sa dilim na kailangang tuklasin. Ang kwento ay hindi pa tapos. May mga tanong na kailangang sagutin. Ano ang tunay na ibig sabihin ng tahanan? Sino ang pipiliin ni Luningning? At sa huli, sino ang magtatagumpay sa laban ng puso at tadhana? Hanggang sa muli, ang susunod na yugto ay magdadala ng mga sagot at marahil ng mga bagong tanong. Muling sumalubong ang umaga sa bayan ng San Pablo, ngunit hindi na ang dati nitong payapang simoy ang pumailan lang sa hangin. Sa lumang bahay na puno ng alaala, nagising si Luningning sa tunog ng malakas na kulog, habang ang bintana ng kanyang silid ay bahagyang nakabukas, hinahayaan ang malamig na hangin na pumasok at maglaro sa kanyang mahahabang buhok. Nakasuot siya ng manipis na puting blouse na may buridang bulaklak sa manggas at isang maong na palda na bahagyang sumasabay sa bawat galaw ng hangin. Ang kanyang mga paa ay nakasandal sa mga puting tsinelas na may strap, na tila ba handa na siyang harapin ang anumang pagsubok. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Dimas ay abala sa pag-aayos ng mga gamit, nakasuot ng simpleng itim na polo at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, ngunit ang mga matang matalim ay nakatingin ng may pag-aalala. Hindi nila maalis sa isip ang nangyari kagabi, ang pagbabalik ni Pash, ang bigat ng mga hindi nasabi, at ang napipintong pagbabago ng kanilang buhay. Ang katahimikan sa bahay ay napuputol ng mga maliliit na tunog ng mga kagamitan, ngunit sa puso nila, isang bagyong emosyon ang naglalaban. Lumapit si Luningning kay Dimas, at sa isang iglap, ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. Hindi nila kailangan ng mga salita, ang init ng kanilang mga palad ang nagsilbing wika ng kanilang damdamin. Handa ka na bang harapin ito? Tanong ni Dimas, ang tinig niya ay maihalong kaba at tapang. Tumango si Luningning, ang mga mata niya ay nagliliwanag ng determinasyon. Hindi ko alam kung saan tayo patungo, pero handa akong sumubok. Sa labas ng bahay, ang ulan ay unti-unting humina, at ang mga ulap ay nagbukas ng daan sa liwanag ng araw. Ngunit sa puso ni Luningning, may isang lihim na patuloy na bumabalot, isang lihim na maaaring magwasak sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa hapon na iyon, habang naglalakad sila sa tabing lawa, nakasuot si Luningning ng mahabang asul na damit na may manipis na strap at bahagyang bumubukas sa likod, na nagpapakita ng kanyang makinis na balat na may bahagyang kislap ng pawis. Ang kanyang mga sandalyas ay simpleng gawa sa ratan, na nagbibigay ng banayad na tunog sa bawat hakbang. Si Dimas naman ay nakasuot ng puting t-shirt at maong shorts, hawak ang basket ng mga prutas. Sa bawat pagtama ng kanilang mga mata, nagkakaroon ng kakaibang pagkakaintindihan na higit pa sa mga salita. Ngunit sa gitna ng mga ngiting iyon, may isang aninong sumusunod, isang lihim mula sa nakaraan na unti-unting sisilipin sa dilim. Handang ilantad ang mga katotohanan na magbabago sa kanilang mundo, at sa likod ng mga ulap, isang matandang lalaki ang nakatayo sa gilid ng lawa, nakatingin sa malayo, na may mga matang puno ng misteryo at mga tanong na kailangang sagutin. Ang kwento ni Luningning at Dimas ay patuloy na sumusulat ng mga pahina, ngunit ang susunod na kabanata ay magdadala ng isang lihim na magbabago sa lahat. Sino nga ba ang matandang iyon? Ano ang koneksyon niya sa kanilang nakaraan? At paano haharapin ni Luningning at Dimas ang bagong unos na paparating? Hanggang sa muli, sa susunod na yugto ng kanilang kwento, isang paglalakbay na puno ng pag-asa, pag-ibig, at mga lihim na kailangang tuklasin. Sa sumunod na umaga, nagising si Luningning sa tunog ng mga ibon at banayad na sinag ng araw na pumapasok sa kanyang silid sa lumang bahay sa San Pablo. Nakasuot siya ng manipis na berdeng blusa na may maliliit na bulaklak na borda, at isang maong na palda na bahagyang humahampas sa kanyang mga hita sa bawat galaw. Ang kanyang mga paa ay nakasandal sa simpleng sinelas na gawa sa banig, na nagbibigay ng komportableng lakad sa ibabaw ng malamig na sahig. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, naramdaman niya ang malamig na hangin na sumalubong sa kanyang balat, tila ba may mga lihim na bumabalot sa paligid. Sa kusina, nakita niya si Dimas na nakasuot ng puting t-shirt at maong na pantalon, abala sa paghahanda ng almusal. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, ngunit ang mga mata ay puno ng init at pag-aalala. Magandang umaga, bati ni Dimas habang humingiti. Magandang umaga rin, sagot ni Luningning habang inaalis ang buhok sa kanyang mukha. Nagkatinginan sila ng sandali at sa kanilang mga mata, may mga salitang hindi na kailangang sabihin. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, naroon ang bigat ng mga tanong na patuloy na bumabalot sa kanilang isipan. Pagkatapos ng almusal, nagpasya silang maglakad-lakad sa palibot ng bayan.
Nakasuot si Luningning ng puting damit na may manipis na mga strap at bahagyang bumubukas sa likod, na nagpapakita ng kanyang makinis na balat at mga balikat. Ang kanyang mga sandalyas ay may makukulay na strap na nagbibigay buhay sa kanyang bawat hakbang. Si Dimas naman ay nakasuot ng asul na polo at maong shorts, hawak ang basket ng mga prutas at gulay mula sa palengke. Sa bawat sandali na magkadikit ang kanilang mga kamay, naramdaman nila ang init ng damdamin na unti-unting lumalalim. Ngunit sa kabila ng kanilang saya, may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Ang matandang lalaki na nakita ni Luningning sa tabing lawa nung nakaraang araw. Siya ay nakasuot ng lumang barong at may hawak na baston, tila ba may mga lihim na gustong ibunyag. Habang papalapit siya sa kanilang dalawa, unti-unting lumalakas ang hangin na parang nagpapahiwatig ng pagbabago. Luningning, tawag ng matanda, may mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa nakaraan mo at sa taong mahal mo. Tumango si Luningning, ang puso niya ay bumilis ang tibok. Handa akong malaman, sagot niya ng may tapang, at dito nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Isang paglalakbay ng pagtuklas, pagtatapat, at pagharap sa mga lihim na matagal nang nakabaon sa kanilang mga puso. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang itinatagong lihim ng matandang lalaki? At paano ito magbabago sa buhay ni Luningning at Dimas? Ang sagot ay malapit ng sumibol, ngunit sa ngayon, ang hangin ay puno ng pangako at misteryo na magdadala sa kanila sa isang hindi inaasahang landas.